Sagot sa mga insulto. We often encounter people who say words that can hurt or demean us. How should we face these kinds of situations? In life, we cannot avoid situations where people may insult us. But instead of getting angry or returning hurtful words, we are called by God to show love and humility. Pero bakit parang sobrang hirap magtimpi kapag kitang-kita namang hindi tayo ginagalang? Our first instinct is to retaliate. Should we stand up to insults? Yes, but how do we do it? Nung nagsisimula si Mona bilang media practitioner, may pagkakataon sa buhay niya na pinagtawanan at hindi siya ginalang ng kanyang mga kasamahan sa trabaho dahil sa isang pagkakamali. Sa halip na sumagot ng marahas, pinili niyang manahimik at magpakita ng pagpapatawad. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya ang kapayapaan at pagpapalakas mula sa Panginoon. Dahil sa pangyayaring yon, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapakita ng kababaang loob, kaya nakuha niya ang respeto ng mga katrabaho. This is a reminder for us that being quiet and forgiving shows a deeper strength. Ang pagsasalita ng mahinahon ay nagpapakalma ng isang mainit na sitwasyon. Lagi rin nating isaisip ang pag-ibig ng Diyos. Alalahanin natin na tayo'y minamahal ng Diyos at pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ang katotohanan ito at ang biyaya ng Diyos sa atin ay sapat upang magpatawad at magpakita ng grasya sa iba. Sa ating paglalakbay sa buhay, lagi nating tandaan na ang pagpapakita ng kababaang loob at pagmamahal ay may mabisang epekto sa anumang pang-iinsulto. By trusting in the Lord and extending forgiveness, we become beacons to others and continually draw closer to Him. Tara, let's talk to God. Panginoon, tulungan mo po akong magpakita ng kababaang loob sa gitna ng mga pagsubok. Palakasin mo ang aking loob upang maipakita ko ang iyong pagmamahal kahit sa mga taong nang iinsulto sa akin. In Jesus' name, Amen. Here's an idea for you. When you are insulted, do a simple breathing exercise. Take a deep breath and hold back the anger while counting to 10. Pray and remember Matthew 5 verses 11 and 12. This can help achieve peace and clarity of mind. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Matthew 5 verses 11 and 12. I'm Joyce Burton Titular wishing you a spirit-filled day.